Itong mga Duterte fanatics, kahit anong mangyari sa mga Duterte na to, ipagtatanggol nila kahit na mga balubaluktot na pangangatwiran. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, inaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Nakakalungkot at nakakagalit ang kawalang delikadesa at kawalang malasakit ng mga politiko natin na naturingang mga public servants. Partikular ang mga politikong binansagang mga DDS. Nakakalungkot dahil tayong mga mamamayan ang nagpapasweldo at pinanggagalingan ng mga pangangailangan nila sa buhay. Ni katiting na delikadesa ay wala sila at buong kapal ng mukhang ipinagtatanggol nila ang kapwa nila. Di alintana ang sasabihin at ang pagdurusa ng ordinaryong mamamayan na araw-araw ay nakikipagbuno sa buhay. Sa mausok na kalsada, sa siksikan sa pagsakay, sa init ng araw, at sa pagpapatulo ng pawis para sa kakarampot na kikitain sa isang araw. Itong si Cayetano, tulad din ng ibang DDS gaya ni Robin, ay tila humihingi pa ng simpatya sa ginagawang pagtatago ni Bato de la Rosa na para bang si Bato pa ang biktima. Di alintana ang napakalaking krimen na ibinibintang sa kanya at nagawa pang ipagtanggol sa harap ng mamamayang tunay na naghahanap ng tulong at kalinga sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga manggagawa na dumadaan sa legal na pamamaraan sa pagkita sa hanapbuhay na parehas at sumusuong sa pampublikong transportasyon para lang makapasok sa tamang oras sa pabrika, department store o construction site. Dahil ang di pagdating sa tamang oras ay kabawasan sa kita o pwede pang mapagalitan o masuspinde kung madalas itong mangyayari. Lahat ng ito ay araw-araw dinaranas ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. At heto ang tulad ni Peter Cayetano na para bang ang gobyerno ay may pagkukulang kay Bato at siya ay dapat ipagtanggol ng gobyerno dahil hindi niya kagustuhan ang ginagawang pagtatago. Saan kumukuha ng kapal ng mukha ang senador na ito? Mga DDS na senador. Mga diehard Digong Duterte fan na ngayon ang binubuhat naman nilang pilit ang kanilang nilalagay sa pedestal, kanilang gagawing pambato sa 2028 ay ito nga si Sara Duterte. Itong mga Duterte fanatics, kahit anong mangyari sa mga Duterte na to, ipagtatanggol nila kahit na mga balubaluktot na pangangatwiran. Gaya na nga itong si Alan Peter Cayetano at itong si Robin Padilla. In the case of Alan Peter Cayetano, ang ipinagtatanggol niya ngayon, itong kaso ni Bato de la Rosa na alam naman natin na ilang buwan nang nagtatago at ilang buwan nang hindi pinakikinabangan ng bayan na tuloy-tuloy na ginagastusan ng taong bayan yung kanyang opisina at yung sweldo mismo ni Bato de la Rosa. Na sa tingin natin, hindi nararapat. Dahil kung ikukumpara natin sa mga ordinary employee, pag ikaw ay umabsent at wala kang proper documentation, wala kang proper leave of absence na pipirmahan, madididak or mababawasan ang sweldo mo. Pero itong kaso ni Bato de la Rosa, ilang buwan lang nagtatago, tuloy-tuloy po itong sumusweldo. Napakasaklap po sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino na nagsusuporta through taxes dito sa mga government officials na to. Ang sasarap ng buhay nito, ang lalaki ng sweldo, milyon-milyon ang budget diyan sa Senado, pero nung umabsent na to, nung nagtago na, dahil nga doon sa hinihinala niya na meron ng warrant of arrest laban sa kanya, ang nag-issue niyan ay ICC, supposed to be, yun na nga, nagtago na. Despite the fact na sa bibig niya mismo nang galing na sinasabi niya, ang haharapin daw niya yan, hindi raw siya natatakot yan. Diba? Dinare niya pa nga itong si Senator Trillanes na go ahead, make my day. Sabi niya, ikaw pa umaresto sa akin. Gusto mo ikaw pa magposa sa akin. Yan nga yabang ni Bato de la Rosa nung araw
nung wala pang balita tungkol din sa warrant of arrest. Pero ano nangyari? Ugong pa lang, ugong, na meron ng warrant of arrest, nawalang bigla, nawala na. At ang kapal ng mukha, kahit anong gawin ng taong bayan, mamamayang Pilipino, nagsasabing, hindi ka dapat sumisweldo. Tumatanggap pa rin ng sweldo itong damuhong senador na to, na kahit naman nung nandoon siya dyan sa Senado, hindi siya nag-absent, konti lang ang pakinabang natin dyan. Dahil nga, itong grupo na to, itong mga DDS supporters na to, wala silang ginawa kung hindi depensahan itong mga Duterte. Na hindi nila naman dapat trabaho yan. Dahil ang mamamayang Pilipino ang amo nila. Pero in their case, ang dinidepensahan nila, yung mga Duterte na hindi naman nagpapasweldo sa kanila. Ganyan po sila. At katulad na nga rin itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon, ipinagtatanggol niya itong si Bato de la Rosa. Gustong-gusto raw ni Bato de la Rosa na pumasok. Hindi daw si Bato de la Rosa ang may kasalanan. Talaga ang sitwasyon lang daw kasi may threat daw. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto niyo man pumunta, yung editor niyo mismo magsasabi, wag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya unofficial business, in this case, may threat Meron daw live threat. Ang tanong ko sa iyo, Alan Peter Cayetano, ang tanong ko sa iyo, isa ka pa namang abogado. Meron bang kasong nagawa itong si Bato de la Rosa? Meron bang kaso na nangyari dito sa Pilipinas na kinasasangkutan ni Bato de la Rosa? Kagaya rin ng iba na mga DDS, ang pinagsasasabi niyo palagi, hindi legal yung pagkakadala ni Digong Duterte sa The Hague. At itong si Bato de la Rosa, kaya sinusuportahan mo ang pagtatago dahil ang sinasabi mo, may threat nga na ito ay madampot at dalhin din doon sa The Hague. Ang sinasabi mo pa, ang sinasabi ng konstitusyon ay dapat kung mayroong mga warrant of arrest, ay dapat dalhin siya sa local court at i-process yung kanyang aresto. Medyo tama ka dyan. Pero, yung nangyari kay Digong Duterte at pwedeng mangyari kay Bato de la Rosa, iba ang pinaninindigan ng batas dito. Meron tayong international law at tayo bilang isang nation na kabilang sa organization or sa samahan ng mga nation sa buong mundo, nire-respeto natin ang international law. At sinasabi rin sa constitution natin na the same constitution na pinaglalaban mo. Sinasabi doon sa constitution na yan, ang international law ay parte, kabilang siya or parte siya ng ating batas, ang international law. Kaya natin nire-respeto yan. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, ito bang si Bato de la Rosa naniniwala ka na walang nagawang krimen? Na isa siya sa major player. Siya ang chief of police nitong si Digong Duterte na nahaharap sa kasong crime against humanity na hindi naman talaga kayang implement ni Digong Duterte mag-isa. At itong si Bato de la Rosa, yan ang naging papel niya. According doon sa mga testimonies at according doon sa mga dokumento at yan na rin ang pinaniniwalaan ng ICC. Siya ang nag-implement ng mga gustong mangyari nitong si Digong Duterte. Kaya nga, totoong meron ng threat na siya ay arestuhin. Pero, ang threat na yan ay nanggaling din doon sa krimen na dapat nilang harapin sa ICC. Ang sinasabi ko nga, ang international law ay parte ng ating
local laws. Kaya hindi mo dapat i-isolate yan at sabihin mong ang nangyari kay Digong Duterte ay illegal at itong pwedeng mangyari kay Bato de la Rosa ay illegal din kung basta na lang siya dadalhin doon sa dahig. Dahil nga ang basehan natin dyan, international law. So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, paraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arrestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. Oh my God. So I talked to... Kung yan ang pinaninindigan mo. Ang tanong ko sa'yo, total, ang nire-respeto mo naman ay sinasabi mo konstitusyon. Na kung saan, kabilang dyan ang Supreme Court. Ang existence ng Supreme Court. Ang Supreme Court ba, Alan Peter Cayetano, nakialam ba nung itong si Digong Duterte ay hinuli at dalhin doon sa dahig? Ang Supreme Court ba ay nag-issue ng temporary restraining order para sabihin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na hindi tama yung ginagawa nyo kay Digong Duterte. Illegal yan, kaya hindi po pwede mangyari yan, mag-i-issue kami ng TRO o Temporary Restraining Order para hindi matuluyan. Ginawa ba ng Supreme Court yan, Alan Peter Cayetano? Hindi. Hindi ba? Humirit yan, sila Atty. Torion at sila Vic Rodriguez. Nagdudumali yan, nagkandara pa yan, pumunta ng Supreme Court para humingi ng TRO. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court. Anong ibig sabihin yan, Alan Peter Cayetano? Nire-respeto ng Supreme Court ang international law na pinagbasihan ng pagka-aresto ni Digong Duterte. At yan din ang batas na pagbabasihan kung itong si Bato de la Rosa ay mauhuli. Wala kang karapatan na sabihin na hindi iginagaranti ng gobyerno ang safety at hindi aarestuhin itong si Bato de la Rosa kaya hindi siya lumilitaw. Uulitin ko ang tanong ko. Abogado ka. May ginawa bang krimen? Suspect ba sa krimen itong si Bato de la Rosa o hindi? Kasi kung suspect siya, bilang abogado, dapat i-advise mo si Bato de la Rosa na isubmit ang sarili niya kung ang ICC ay magkakaroon nga ng arrest warrant. Walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na. Kung gano'n, para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. Diba? Dapat, yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitingnan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka, pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. So, hindi siya ma-assure na gano'n eh. So again, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi International law ang ating pinagbabasihan na nire-respeto ng batas ng Pilipinas at nirespeto ng Supreme Court. Kaya hindi pinigilan ng Supreme Court ang pagkakadala nitong si Digong Duterte sa dahig na I'm sure mangyayari rin kay Bato de la Rosa. Kaya kine-question ko ang paninindigan mo dahil ikaw ay isang abogado, Alan Peter, at ikaw ay pasweldo ng mamamayang Pilipino. Pero gaya ng iba pang mga DDS, ang pinagsiservisyohan nyo ay yung karapatan ng mga DDS na hindi naman nagpapasweldo sa inyo. Kaya mahiya kayo sa balat nyo sa mga pinaggagawa nyo na pagdepensa dito sa mga suspect sa malaking krimen na nangyari dito sa Pilipinas nung ang inyong poon ang nakaupong presidente. Nakakahiya kayo. At ganun din itong si Robin Padilla. Iba rin ang paninindigan nito. Hindi ko rin maintindihan at hindi ko rin gusto ang mga paninindigan nito. Kitang-kita ang hina ng kanyang pangunawa
sa mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi siya nababagay sa pwesto niya bilang isang senador. Nakakahiya, nakakapanghinayang ang perang ginagastos ng mamamayang Pilipino sa mga katulad yung senador, katulad ni Robin Padilla, ikaw Alan Peter Cayetano, Marcoleta at iba pa, na ang pinaninindigan nyo ay kapakanan nitong mga Duterte. At dumating po yung panahon na nangyari na ng ating pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Oh my God. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Oh my God. Hindi kapakanan ng mamamayang Pilipino na dapat yung pinagsiserbisyuhan. Ba kayo nahihiya ng ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Robin, mag-isip ka nga, nasa naisip mo? Yung ginawa nyo nila Baste Duterte dyan sa Club Pilipino, yan ang pamumulitika. Ob-ob! Dapat daw, itong impeachment ni Sara Duterte ay hindi mo na ginagawa dahil daw meron tayong krisis. Hindi ba kahinaan ng ulo yan? Ano ang ginagawa ng mga agency ng gobyerno? Ito bang Department of Justice? Ito bang Ombudsman? Ito bang Department of Education? Department of Health? Department of Environment and Natural Resources? Lahat ng yan ay hihinto, Robin Padilla. Ganun ba gusto mo mangyari? Lahat yan ay hindi mag-function, pati yung Armed Forces of the Philippines, pati yung NBI, pati yung police, hihinto sa mga ginagawa nila at magpo-focus doon sa crisis. Yan ba ang ibig mo sabihin, Robin Padilla? Na bakit tayo magpo-focus sa impeachment ni Sara Duterte samantalang meron tayong crisis? Ganun ba, Robin Padilla? Lumalabas tuloy ang katotohanan na talagang wala kang kaalam-alam sa management. Ilang government agencies meron tayo na kanya-kanyang function. Merong agency na in charge dyan sa crisis, merong in charge sa education, meron sa peace and order, meron sa health, meron sa education. Bakit mo sasabihin ang impeachment ay hindi napapanahon dahil may krisis? Katangahan yan, Robin Padilla. Hihinto ang buong gobyerno dahil sa crisis. Yan ang gusto mong sabihin. Uulitin ko, may kanya-kanyang agency para pumarap sa bawat issue, bawat problema. Ano ang kinalaman ng impeachment doon sa sinasabi mong crisis? Iba ang nag-handle ng crisis, iba ang nag-handle ng impeachment. Sayang na lang ang napakaraming agencies ng gobyerno kung lahat yan ay pahihintuin mo at magpo-focus doon sa crisis. Again, kahinaan ng ulo yan at wala kang kaalaman sa tinatawag na management. Management lang yan. Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Importante po ang subscription ninyo. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please do subscribe. Wala naman pong bayad yan sa YouTube. At yung mga likes ninyo at yung inyong mga at inyong mga komento ay pipilitin nating masagot hanggat kaya natin. Kasi minsan sobrang dami na, yung mga bandang dulo ay hindi ko na masagot sa sobrang dami. Pero sa tulong po ninyo at magkaroon tayo ng mga additional na tao para tumulong sa ating paggagawa ng mga episode, doon po sa Super Thanks kung inyong mamarapati na magpadala ng mga konting tulong para kumuha tayo ng staff na tutulong sa atin para sa paggawa ng mga episode. Medyo gagaan ng konti ating trabaho at marami tayong masasagot na mga
comments ng ating mga followers at ating mga viewers and subscribers. Again, maraming salamat po sa panonood nyo sa araw na ito. At mga kapatid, mga kababayan, huwag nyo kakalimutan, i-share na rin po natin. I-share natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan, para marami pong makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo.